Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Ipitita Zesfay Maribi at kasama ko po ang aking mama na si Nancy Abrantes. Siya po ay isang real estate agent at narito po tayo upang magsagawa ng isang maikling panayam tungkol sa paggamit ng wikang Pilipino sa trabaho o sa disiplina. Narito po ang aking unang katanungan. Gaano kadalas mong ginagamit ang Pilipino sa trabaho mo? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Ito po ang aking kasagutan sa unang katanungan. Madalas ko pong ginagamit ang wikang Pilipino sa aking trabaho, lalo na kapag nakikipag-usap ako sa aking mga kliyente. Sa araw-araw ko po itong ginagamit dahil mas komportable po ako dito sa natural na makikipag-usap kapag Pilipino ang ating gamit. Maraming salamat po. Dako naman po tayo sa pangalawang tanong. Kailan mo po kadalas ginagamit ang Filipino sa iyong gawain? Sa pangalawang kasagutan po, kadalasan kong ginagamit ang Pilipino sa pakikipag-meeting, usapin sa opisina o kapag nagpapaliwanag sa aking mga gawain. Ginagamit ko rin ito kapag nagbibigay ng instruction o nakikipagkwentuhan sa mga katrabaho ko. Yan po. Ang pangatlo pong katanungan natin ay, bakit mahalaga ang paggamit ng Filipino sa iyong trabaho? Mahalaga ang paggamit ng Pilipino dahil mas madali tayo magkakaintindihan. Nakakatulong ito para maging malinaw ang komunikasyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, lalo na kung pare-pareho po tayong Pilipino. Pang-apat pong katanungan, ano po ang mga hirap na nararanasan mo sa paggamit ng Filipino? Isa sa mga hirap na naranasan ko ay ang kapag may salitang technical o Ingles na walang eksaktong katumbas sa Pilipino. Minsan kailangan mo pang ipaliwanag ng mas mabuti o gumamit ng Taglish para mas maintindihan. Ang limang tanong po, may mga salitang Filipino po ba kayong madalas gamitin? Magbigay po ng halimbawa. Opo, halimbawa may mga salitang Pilipino na madalas katulad ng ugnayan, tulong, serbisyo, at pagpapaliwanag. Ang mga salitang ito ay karaniwan sa pang-araw-araw na gawain at pakikipag-usap. Sa pang-anim pong tanong, paano niyo po nakakatulong ang Filipino sa pakikipag-usap mo po sa iba? Malaki ang naitutulong ko sa paggamit ng Pilipino sa pakikipag-usap dahil mas nagiging komportable ako sa aking kausap. Mas nagiging bukas ang usapan at mas madaling maipahayag ang ating saloobin at mga ideya. Sa pang-pito pong katanungan, sa tingin mo po, dapat bang mas gamitin ang Filipino sa inyong trabaho? At bakit? Sa akin pong pananaw, dapat mas palawakin ang paggamit ng Pilipino sa trabaho. Mahalaga ito para mapanatili ng ating wika at para mas madali tayong magkaintindihan dahil po kapwa tayong mga Pilipino, lalo na ang mga hindi gaanong bihasa sa Ingles. Ang pangwalo po nating tanong, ano po ang pwedeng gawin para mas mapadali ang paggamit ng Filipino? Para po mas mapadali ang paggamit ng Pilipino, dapat magkaroon ng sapat na pagsasanay at paggamit ito sa araw-araw. Maaari ring magbigay ng mga gabay o mga listahan ng mga teknolohiyang Pilipino na pwedeng gamitin sa iba't ibang larangan. Sa pang-siyam katanungan, nakakaranas ka ba ng hindi pagkakaintindihan kapag gumagamit ng Filipino? Paano mo po ito inaayos? Opo, nakakaranas din po ako ng mga kalituhan minsan, lalo na kapag technical ang usapan. Pero, nililinaw ko ito sa pamamagitan ng pagtatanong, pagpapaliwanag o pagbibigay ng halimbawa para mas maintindihan ng aking kausap. Ito po ang ating huling katanungan. May halimbawa ka po ba na nakatulong ang Filipino sa pag-intindi o paglutas ng problema? Opo, may mga pagkakataon na nakakatulong ang Pilipino sa mga mas malinaw pag-iintindi ng problema. Halimbawa po, noong may mga kailangang ipaliwanag na gawain, ginagamit ko po ang Pilipino kaya mas mabilis na maintindihan ng lahat at agad kaming nagkakahanap ng solusyon. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pagtanong. Maraming salamat din po.